Good morning world. Mataas na yung araw. Nakakatamad bumangon actually. And so, medyo tanghali na. And I think mga 4:30 pa lang kaninang madaling araw. Maliwanag na sa labas, sobra. Tingnan nyo yung mga kalat sa labas. Kailangan ko nang iligpit tong mga to. Okay na yung bike. Actually, hindi ko pa siya natitest. Baka itest ko siya mamayang hapon kapag hindi na masyadong maaraw. And then, kailangan ko nang ibalik ulit yung mga lamesa at saka upuan dito. Itong gulong, kailangan ko na itapon yan. Wala na yan. Kailangan ko na actually laban tong mga bedsheet. Pero sobrang tinatamad ako. Masakit yung katawan ko. Tinatamad ako bumangon actually. Hindi ko alam kung bakit. And so, siguro bukas ko na lang lalaban to. Nakakatamad din kasi talaga laban to. Kahit na halimbawa nasa mood ako, ang laki-laki kasi. Kailangan kong alisan ng hangin tong para humimpi sila, hindi sila masikip dun sa basurahan. And yung amoy dito, mechanic ko kasi yung tatay ko. And so, nakatira kami lagi sa shop. And ganun yung amoy niya, yung amoy ng gulong, amoy ng bakal, amoy ng mga lubricant. Ito, ibababa ko ito mamaya. So, lahat ng mga basura, ilalagay ko na lang muna dito. And finally, masaset up ko na ulit tong mga upuan and lamesa dito sa balcony. Na-miss ko silang upuan at saka kainan kapag pa-sunset. Sobrang ganda ng sunset dito. Wait lang, parang nakalimutan ko lang paano ito i-install. Wait. Oh my God. Oof. Okay, nalock siya. Let's go. Okay. Next. And galing IKEA lahat to. Yay, finally. Finally, pwede na naman umupo and mag-chill dito. Oh my God, parang gusto ko ilagay yung flower. Kaso medyo lanta na siya. I think tapos na rin yung season niya. Kasi yung sa baba, dun sa public area sa baba, asalia din yung halaman na nakatanim doon and nalanta na rin yung mga flowers niya. So I think tapos na talaga yung season nila. So, pero iwanan ko na rin muna siya dyan. Sulitin ko lang muna yung mga bulaklak niya. And then, wait. So yung kape ko, ito lahat yung mga, medyo kadiri siya. Ito lahat yung mga ground or yung mga coffee beans na nagamit ko for like, I think, 3 weeks or mag-iisang buwan. So, hindi ko na sila ngayon tinatapon kasi pwede daw silang ihalo sa lupa na pang-gardening. And then, gusto daw sila ng mga halaman. So, ihalo ko na lang muna. And, very nice yun kasi dito kapag gusto mong magtanim ng halaman, kailangan mo talaga bumili ng lupa dahil bihira yung mga bahay dito na merong doon or mga malalaking garden na pwedeng magtaniman. Anyways, kailangan ko nang asikasuhin ngayon tong mga nahugasan. Kagabi pa actually nahugasan to pero pinapatuyo ko na lang. And hanggang ngayon yung iba hindi pa rin tuyong-tuyo. Oh my God. Tingnan nyo tong protein bond na ginawa ko. Greek yogurt, oatmeal, yung oatmeal ng Quaker Oats na protein at saka yung Nature Valley na protein bar. And meron siyang 510 calories and 33 grams ng protein. And ito yung sana wala masyadong tao sa gym para makapag-record ako. Let's go! Isa lang yung tao. Nagtatreadmill lang siya. So, wala tayong kaagaw sa ibang mga equipment. Oh, very nice. As in, walang tao. Dito ako sa sulok na to lagi pumupwesto and
Kailangan ko lang i-set up yung mga paraphernalia ko. Phone. So, ito yung kape. Dito yung tubig. Walang laman to. Pero may water dispenser sila dito. So, okay. Let's go. Actually, siguro mga 2 hila lang ako ng katawan ko dito sa pull up and then that's it. Hindi na ako nag-progress. Kaka-achieve ko lang itong 25 pounds. And hindi ako nagmamadali na i-push sila sa 30. And hindi pa rin ako nakaka 12 repetition. Dito, mabigat pa siya para sa akin. Feeling ko talaga hindi na ako nagpo-progress. Dati iniisip ko by summer maganda na yung katawan ko pero hanggang ngayon parang wala namang pagbabago. Medyo maulap today dito sa Vancouver. Pero mamaya daw, mga bandang tanghali, magki-clear naman daw yung sky. And so, magiging sunny day mamaya. And around 17 degrees Celsius yung temperature natin today. So, maaga pa naman. Feeling ko tataas pa yan. So, medyo malamig yung hangin. Yan yung view natin ngayon na maulap. Ito yung downtown or Yale Town, itong Yale Town / Riley Park area nitong downtown Vancouver. Ayan yung itsura niya. And yung area na yan, yung street na yan, yan na yung Granville area. And nandyan karamihan ng mga sikat na restaurant dito sa Vancouver. Pero hindi rin magpapatalo yung dito sa kabilang side na to, yung Yale Town. Nandyan yung mga mamahalin na restaurant, which is very nice and mabilis mapuno kapag Friday. Tingnan nyo tong mga halaman ko. Hindi ko alam kung ano yung problema. Ano ang problema nitong asalya? Hindi siya mukhang masaya. Oh, itong gulong na to pala. So, pinalitan ko kasi yung gulong nung nabili kong bike nung nakaraan. And binaba ko yan. Kaso hindi pala tumatanggap ng mga gulong, yung basura sa baba. As in, may segregation kasi doon. And sinabi nila na kontakin ko daw yung waste management ng Vancouver kung magtatapon ako ng gulong. So ngayon, yun yung alamin ko. And kailangan ko na rin subukan yung bike kasi nakatenga na siya for like 2 or 3 days since naalis ko yung kalawang niya at saka napalitan ko yung gulong. So I think magbabike ako mamaya and hindi ko sure kung susubukan ko ulit mag-DoorDash. Meron kasi akong parang nakaka-trauma talaga siya, nakaka-PTSD kapag halimbawa na late ka tapos naka-receive ka ng warning. At sobrang baba na ng rating ko doon na I think yun yung reason kung bakit wala na rin akong natatanggap ng mga orders. Minsan parang 1 oras ako na naka-online pero walang pumapasok na order. So, I don't know kung gusto ko pa ba siyang subukan pero I think kung hindi ko siya susubukan, pointless na yung pagbili ko ng bike at saka pag-ayos ko ng bike. So, yun yung mindset ko ngayon. Ngayon ko, susubukan ulit yung bike at saka yung DoorDash na app. Kanina pa ako, siguro mga 5 minutes na ako nakatayo dito sa likod ng McDonald's. Titingnan ko kung may matatanggap ba ako na order sa DoorDash. Kung wala, oh my God, I give up. May natanggap akong isang order dito sa Uber kaso nawala siya, nag-expire siya. So, I don't know, pinagsasalit-salitan ko silang dalawa. May na-pick up ako na order dito sa Big Way Hot Pot. $5 to. Nandito na ako pero hindi pa ready yung order. So, hinihintay ko lang na ibigay nila sa akin. And, stop ko na lang muna to. Baka pasukan ako dito ng order. Okay, ang bobo ko na
Hindi ko na-check yung order. 5 bag pala to, 5 bag. Tapos 4 na drinks. Oh my God, nakakayamot. So hindi ko rin nagamit yung bike. Nilakad ko to. 4 na kanto dahil hindi ko mabitbitok. Hindi ko siya kayang hawakan habang nakabike ako. So very wrong talaga. And $5 lang. And then dito na ako sa tapat ng Bank of Montreal Towers. And ang tagal lumabas nung umorder. Oh my God, hindi ko. Naubos na yung oras ko. Ang sakit ng braso ko. Oh my God, very, very, very wrong talaga. Nakakayamot. Pabalik na ako kung saan ko iniwan yung bike. And oh my God, inabot pa ako ng 10 minutes paghihintay sa kanila. Ito yung pinakauna kong Uber Eats na delivery. $4.95. Almost 30 minutes. Naglakad lang ako. 5 bag. Oh my God. Nag-offline na ako sa Uber Eats. Naglalakad na ako pabalik ngayon dun sa Big Way Hotpot kung saan ko iniwan yung bike ko. Tapos, I think magdo-DoorDash na lang ako. Parang, nakabike lang ako. Bakit ako well, ang bobo ko rin kasi inaccept ko. So, I don't know. Kailangan ko lang munang kumalma. Saglit dito. Pero, inon ko na ulit yung DoorDash ko. Medyo nakaka-trauma yung Uber Eats kanina. Pero sana may pumasok sa akin na DoorDash. 1 to 3 minutes daw yung waiting time. Pero na-experience ko na nakalagay 1 to 3 minutes. Inabot na ng 30 minutes. Wala pa rin akong order. Napakaganda ng araw, ladies and gentlemen. Hindi siya sobrang init. And nandito tayo ngayon sa harap ng, well, hindi pala harap. Gilid ng, hindi ko alam kung Vancouver Art Gallery. Nasa Vancouver Art Gallery tayo ngayon. Nagbaon ako ng kape. Dito ko nilagay sa lalagyan ko ng water. Mainit pa rin siya. And maraming mga dumadaan na nakabike na nagdo-DoorDash. So I think ako lang ulit yung hindi pinapasukan ng order ngayon dahil siguro sa mga late ko nung nakaraan. Or dahil siguro sobrang baba ng rating ko ngayon sa DoorDash. Pero oh my God, sana may pumasok sa akin. Ang ganda ng mga FIFA ball na nakasabit dito sa gitna ng square, Robson Square. And may Pilipinas pa. Okay, walang Pilipinas kasi hindi yata kasali yung Pilipinas sa FIFA. Pero merong Egypt, Canada, Turkey, Mexico. Kita mo bising-bisi yung dumaan na nagdo-DoorDash na yun. So nagliliparan yung mga ibang nagdo-DoorDash. Ako wala akong ma-receive na order. I think okay na muna ako for now. Ang pinaka-intention ko lang naman talaga is i-test yung bike, i-test yung app, and gumagana naman siya. Ayun, gumana yung Uber Eats. And okay naman yung bike so far. Saan ko nga ba iniwan yung bike? Ito pala. Let's go. Oh wait, no, hindi yan. Kamukhang ng bike ko. Well, actually, pareho silang pula, pero ito yung bike ko. Pinipilit ko lang talaga yung sarili ko na labahan tong mga kumot at saka bedsheet kasi mahigit 1 linggo na sila. I swear, maganda yung king size bed, maganda yung tulog. And maraming space, pero kapag oras na ng labahan, napaka-hassle alisin ng mga kubrekama, yung cover nitong duvet, napaka-hassle niyan alisin. And ang pinaka-hassle sa lahat, kapag ikakabit mo na or i-cover mo na sila ulit, parang chore talaga siya. Oh my God. Pero ang importante na isalang ko na sila. And so, minsan lumalagpas nga siya ng 1 linggo. Inaayos ko na lang ng maganda yung minsan kasi medyo gusot siya. So inaayos ko na lang para walang gusot and para hindi magreklamo sila. And hindi niya rin mapansin. Okay, pero ang kagandahan yan, habang hinihintay ko matapos yung dryer, mag-uumpisa na tong Brazil versus Dominican Republic sa VNL. Inabang-abangan ko talaga to. Pinaka-paborito kong team sa lahat, Brazil. Ever since na nagkaisip ako and ever since naging aware ako sa existence ng volleyball. So let's go, Rosa Maria and Brenda Castillo. Let's go! Kunin na agad natin to bago pa sila malukot.
Maganda tong dryer na to kasi kita nyo, tuyong-tuyo siya tapos hindi siya luhot. Pero kapag halimbawa natagalan siya dun sa loob ng dryer, hindi siya kagad na nalagay dun sa higa, nalulukot din siya. So, okay, second batch. Ito na yung cover ng duvet. And yung kubrekama na pinakaayaw ko sa lahat. Masarap siyang higaan. Pero hindi siya magandang experience na ikabit. Itong dalawang to. Ano pa bang kulang ko? May kulang pa ba ako? Oh wait, nalagyan ko na ba nung... Okay, nalagay ko na sila. Let's go! Hindi kasi blackout window tong... Hindi kasi blackout blind ko. So, struggle manood ng TV kapag sobrang maaraw. Pero, start na. Let's go! Okay, nakadalawang ulit na nasalang tong kubrekama. Yung problema, pag nagkukumpul-kumpulan sila, hindi natutuyo yung loob. Pero pangalawang beses na to, so for sure tuyo na silang lahat. Rotisserie chicken lang yung bibilin ko ngayon sa grocery. At saka, wait lang, may isa pa. Broccoli at saka bigas. Kailangan ko bumili ng bigas. Sobrang nagtitipid kami today dahil kailangan namin makaipon para dun sa application fee ng permanent residence. Napakamahal. And so, hindi kami masyado kumakain ngayon sa labas. Mas masarap yung rotisserie chicken ng IGA kaysa sa Save-On. Pero pinaka-the best pa rin talaga yung rotisserie chicken ng Costco. Ayokong tinatamad nga lang talaga ako maglakad papuntang Costco today. So lahat ng mga kasabay ko sa stoplight, dito rin sila pumunta. Itong tatlong matatangkad na to. Let's go. You know what? $4.19. Hindi pala yan. $4.99 to. Pero, hanap tayo ng mga malalaki. Yeah, I think okay to. Let's go. Okay, so far, isa pa lang yung item na kinuha ko na wala sa plano. And next na tong rotisserie, $12.99 lang. Kunin natin to. Mukha siyang masarap, di ba? Okay, mukhang medyo mahal ng konti yung broccoli nila today. $4.49 per pound. Okay, kunin natin to malaki. Kailangan ko ng bigas. Although mahal din yung bigas kasi nila dito. So, okay, hindi ko alam kung bakit magkaiba. Taksana. Taksana. Bakit 789, 879? Anong difference? Oh my God. Pero Thai jasmine rice kasi talaga yung gusto namin. So, wait lang. 2 kilo. Ito. Okay, dito tayo sa 2 kilo. Let's go. Gusto kong tikman tong... Oh my God. Pinili ko lang kasi kung ano yung malaki, pero kita nyo yan, bulok agad siya. Nainis ako minsan sa sarili ko. Parang katulad nung binili kong bike nung nakaraan, hindi ko tiyanek na ang dami niyang problema. Itong orange na to naman ngayon, na ang dami niyang problema. Ilan kaya yung bulok dito? Feeling ko siya lang naman. Oh my God, ito pa. Bulok rin to. Nakakainis. Anyways, tikman natin kung masarap siya. Hugasan ko lang. Last week kasi bumili ako nito and matamis sila. And seedless sila. Galing silang China. And so, mura lang. Kaya mura sila. I think. Tikman natin. Meron siyang buto, pero isang peraso lang. Very nice. Pero, kailangan ko muna mag-protein supplement. Perfect na ba? Yes, perfect. Yung dami. Patungan din natin ang isang dakot nitong blueberries. Okay. Kinakabahan lang ako lagi. Napaka-mantsahin nitong mga blueberries na I think ito last time, may mantsa siya ng konti. Galing rin ko dito sa blueberries. Lagyan din natin itong
creatine na parang hindi naman umi-effect. Oh my God. I don't know. Well, bumigat ako. Sobrang malaki yung binigat ng timbang ko. 72 kilograms ako ngayon. Pero before ako nag-creatine, mga, I think, 64 kilograms lang ako. So I think hindi siya dahil sa creatine. I think dahil siya sa nag-overeat ako lately. Pero, hindi ko alam. Parang dati laban na laban ako sa pag-maintain ng timbang. Ngayon parang unti-unti na akong sumusuko. Nakawala ng pake. I think nasakto ko this time. Finally, yung paglalagay ng tubig. Minsan kasi sobra-sobra sila. Okay. Minsan ang hirap niya buksan. Tikman natin. Medyo malabnaw siya. I think nagdamihan ko pa rin ng tubig. Anyways, simutin lang natin yung patak-patak. Napakasarap. Hindi ko maalala kung meron din bang Thai. Itong Thai jasmine rice sa Pilipinas. Pero sobrang mura nito. And hindi siya kasing sarap ng mga mamahaling bigas. Pero masarap siya for the murang price niya. Luto na natin lahat. Oh my God. Okay lang yan. Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa akin. Binuhos ko yung isang bag, 2 kilong bigas dito sa kaldero and feeling ko aapaw to mamaya. Hindi ko alam ba't nalutang ako lately. Oh my God. Siguro dahil to sa stress. Sana hindi siya umapaw. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Isa lang na natin. Okay. Wait. Ang dami mga kuskus na. Kakalinis ko lang dito nung isang araw kasi. Pero ang dami na naman mga nagkalaglagan na kung ano-ano. And so ito na yung broccoli na nabili natin. Hindi ko naman ito ubusin today. I think mga dalawang major na tangkay lang yung iluluto ko. Pero itong kamatis, iluluto ko na sila lahat. 5 piraso na lang rin naman na sila. And itong broccoli, tatry ko na paabutin siya ng hanggang siguro mga 3 kainan. Ganyan. And so kami, hindi ko alam kung kami lang ba yung weird na gano'n, na kinakain namin pati to, yung tangkay na yan. Masarap siya. So, minsan, ayun, pinipili namin yung may tangkay talaga na broccoli. Naintindihan ko, ibang tao na ayaw nila nung tangkay. Pero kami gusto namin nung tangkay. Pero alisin natin yung parang mga dahon-dahon niya sa gilid. Kasi yun talaga, hindi namin kinakain yun. Hindi namin trip. Actually, hindi pa rin namin kasi natry na kainin yun. Pero baka matripan din namin kapag halimbawa natikman namin tas masarap. Pero siguro dahil I think naka 5 hours lang ako natulog. Kaya ganun. No, cute nito. Sarap. Oh my God. So, bukod sa sinusubukan ko magtipid, sinusubukan ko rin kasi talaga mag-diet at saka magbawas ng timbang. Kahit sinasabi ko na sumuko na ako, pero tingnan niyo naman yung binili ni Rai. Ito yung nabili namin dun sa, ito yung natikman namin dun. Hindi ito yung galing sa Parfait? Cafe ko. Okay, galing pistachio cafe. And matagal ko na kasing nakikita yung cafe na yun. And gusto ko rin talaga kumain doon sa cafe na yun. Pero hanggang daan-daan lang ako. Pero ngayon matitikman ko sila. Ang sarap nila tingnan. Pero very, very wrong. Tsura nila. And matutunaw daw to kapag hindi nilagay sa ref. So, lagay natin sa ref. Oh my God. Okay. And ito pa, excited na akong kainin sila. Konting-konting oil lang ilalagay ko. Konti na yun for me. Turn on natin. Ihuhuli ko na yung kamatis. Unahin muna natin tong broccoli. And lagyan natin itong paborito kong mango chipotle. Napakasarap nito. Hinaan natin ng konti. Hinaan pa natin. And ito na ang ating finish product. Rotisserie chicken, broccoli, tomato, and rice. Ito yung akin. Let's go.
Gusto ko munang tikman yung broccoli. Feeling ko na overcook ko siya dahil after 5 minutes, iniwan ko na lang sila dun sa kawali. Eto na siya. Let's go. Actually, sakto lang naman pala. Very nice. So good, yeah. Okay, medyo madilim yung angle na to, pero oras na para tikman tong... Anong tawag dito? Wala akong resibo. So hindi namin alam kung anong tawag dito. Pero pistachio something siya. And then itong isa, pistachio something din. Puro mga pistachio something silang lahat. Oh, very nice. Tikman natin. Excited na ako. Itong isa muna. Tikman niyo yan. I think ice cream siya. Kita niyo ba? Parang hindi ko siya malasaan. Okay, lasa siyang cheesecake na medyo parang pistachio. So hindi siya ice cream, parang siyang cheesecake. Next. Okay. Mukha tong tart. Parang siyang alam yung mga cheese tart. Hindi naman siya solid, pero okay. Oh my God, masisira ko siya. Okay, pababa. Oh, ang lagkit nito, para siyang kakanin. Wala. Kaya parang sapin-sapin yung nasa pinakataas niya. I think kinakagat siya. Kung matatanggal ko to dito. Okay, hindi ko rin siya matanggal doon. So, matigas din yung crust niya. So, hindi ko alam kung paano kakainin to. Pero actually, mas masarap to kasi doon sa isa. Very nice. Parang siyang may malagkit na parang mochi, gano'n. Hindi ko sure kung against the light ba ako. So, habang tinutula ko yung bike, hindi ko siya sinasakyan. Mabuti na lang hindi ako nakasakay sa kanya nung natanggal yung brake pad niya sa harap. Oh my God. I think hindi ko siya nalock masyado nung tinanggal ko siya nung nakaraan. Tapos, inalis ko yung kalawang. Nung binalik ko siya, I think hindi ko siya masyadong nahigpitan nung pihit. So, ayun. And medyo pud-pud na rin siya. I think isa yun sa mga kailangan kong palitan. Hindi na nauubos yung problema ng bike. Oh my God. Pero, I think okay naman ako dun sa pagkakabuo ko ulit ng bike. So, at least hindi ako masyadong disappointed sa sarili ko. Pero disappointed pa rin ako na binili ko siya for $50. And ayun nga, ang daming kailangan. Hindi ako makaget over dun sa na-receive ko na orders galing Uber Eats. Grabe, 5 bag. Bakit sila nag-assign? Or bakit yung algorithm, minamatch niya yung ganun karaming order na halos parang isang order siya pang team lunch sa isang food delivery na nakabike lang. And hindi pa e-bike. As in, literal na depadjak, mano-mano na bike. Hindi ko alam kung sira ba yung AI nila or yung algorithm nila. Pero yung pinaka hindi ako makaget over doon, inaccept ko siya. Actually, parang sobrang excited lang ako na umaccept ng order. Kasi I think mga around 30, mag-isang oras na ako nakatenga na wala akong nare-receive na order. So nung may pumasok na order, inaccept ko kagad siya. Actually, pangalawang order pala yung na pumasok. Yung isa kasi, I think na late ako ng mga ilang seconds, naunahan ako sa pag-accept ng iba. So bigla siyang nawala. Kaya nung pumasok din yung order na yun, in-accept ko lang rin kagad. Hindi ko na-review kung gaano siya karami. And may 4 na drinks. Sobrang ang hirap niya na i-deliver. And yung holder, yung paper or yung cardboard holder ng drinks, napunit din siya. So, sobrang struggle. Imbes na, alam yung feeling ko meron akong trauma or PTSD sa pagde-deliver, parang lalo siyang lumala today. After nung experience ko na yun. Oh my God. But anyways, tirik pa rin yung araw. Actually, medyo naging maulap ulit. Sabi nila magiging maulap daw the next few days, which is okay lang. Medyo sobrang mainit dito sa Vancouver nung nakaraan. I think pumapalo ng 25 degrees Celsius temperature, lalo na kapag maaraw. Pero yung hangin kasi malamig pa rin. Parang 15 degrees Celsius pa rin yung hangin. So nagkakanselan sila. Pero I think ayun na lang muna for today. Salamat sa panonood.
please, kung meron kayong questions, suggestions, or curious about anything dito sa Vancouver, tanungin niyo ako sa comment below. And if na-enjoy niyo tong video na to, like, subscribe, share. Kita-kits ulit next vlog. Bye.